balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC-TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubs. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. 30 minutes na discussion tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating pangangatawan. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ellen Ibensal, and of course this evening mapalad po tayo at napaunlakan po ang ating imbitasyon ng isang medical surgical nurse for 7 years sa Tertiary Hospital in Quezon City. Awarded as Nurse of the Year 2015 by the Philippine Nurses Association, and she is also known as the rapping nurse whose video went viral. I-welcome po natin none other than Miss Fatima Palmalu. Good evening, ma'am. Hi guys, good evening po sa lahat. Naku, nakikinig ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, good evening. And thank you for having me on your show, Ma'am Eli. Thank you very much. Yes, thank you rin po dahil napaunlakan niyo po ang aming imbitasyon para nga po pag-usapan natin ang topic na magnesium deficiency o kakulangan sa magnesium. Sa medical term, ang tawag daw dito ay hypomagnesemia. Tama po ba yun, ma'am? Yes, perfect. Tama-tama ang pagkasabi mo. Yeah. Ayan, so doon na lang tayo sa mas madaling maalala, mas madaling ma-pronounce, yung kakulangan ng magnesium. Paano nga ba ito nangyayari? Ayan, actually, meron tayong mga studies before pa to, na ang cause kasi ng hypomagnesemia or kakulangan sa magnesium is basically nag-boil down sa diet ng tao. Mm-hmm. Kasi ito yung source niya, ito yung reason bakit tayo nagkaganito. Because apparently, 8 out of 10 people in the world are actually magnesium deficient. So, 1 sa 10 tao, totoo yun. Ang nakakaano doon, sa 1 sa 10 tao na yun, pwedeng ikaw yun, pwedeng kamag-anak mo yun. Correct. Diba? Ang dami nun, diba? Ang dami nun kung ikukumpara natin sa ibang kaso ng mga sakit or sabihin natin kahit sa iron deficiency, diba? Oo, nakakagulat kasi kahit ako, na-shock din ako na 8 out of 10. Hindi ko talaga alam na gano'n na yung level. And then apparently, there was this doctor, si Dr. Caroline Dean, na intindihan niya kung ano yung function ng magnesium sa body, na sobrang lakas pala ng mineral na to. It's very powerful. It's so powerful na konektado sa kanya ang 300 diseases. Ganun katindi. Ganun karami yung chemical reactions na connected sa kanya. 300, actually ang bagong study ngayon na lumabas sa WHO, 600 na siya. So, ganun karami. Very alarming yun. Very alarming kasi it only means that pag mababa ang magnesium sa katawan, sobrang daming sakit na pwede kang magkaroon. Correct. So, people are also asking, ma'am, paano nangyari yun? Paano kami naging ganun? Kaya nga. Diba, para magtataka ka 8 out of 10, ano nangyari? Oo. So, ano yung kakulangan ko, diba? Ano yung maling nagawa ko? Or may mali ba ako nagawa sa buhay ko? At nagkaganito kaming lahat. Alam mo yun, 8 sa 10, ganyan. Bakit yung 2, okay lang sila? Diba? Pero kasi, ang nangyari dito, is a study pala. Apparently, magnesium can only be found sa pagkain. So, sa fruits, sa vegetables, dun mo lang talaga siya mahanap. Ngayon, as time passed by, syempre yung diet nating lahat, nagbago na. Nag-iba na kasi lahat processed na eh. So, wala ka ng natural source ng magnesium sa katawan. In other words, kasi lahat ng kinakain natin is processed. So, ngayon, ang naging problema dun, dahil puro processed yung kinakain mo, wala ka ng magnesium sa katawan mo. Kasi ang totoong source niyan, gulay lang. Gulay at saka fruits. Ikaw, aminin mo, sa isang araw,
nakakailang gulay ka, nakakailang prutas ka. Depende yan sa luto, di ba? Oo, depende pa sa luto. Nakakaano pa niyan, nakakalungkot din isipin that sometimes itong magnesium, nadideplete din siya habang niluluto mo yung pagkain mo. Siyempre, paghuhugasan mo, nababawasan din siya. So, in other words, ang magnesium kasi, hindi mo siya makukuha in the purest form kasi ilalabas mo yan. So, kahit kumain ka ng sobrang daming gulay, okay yun, oo. Pero ilalabas mo rin siya eventually. So, in other words, hindi napapalitan. Agad-agad. At so, hindi rin siya nag-i-store ng matagal sa katawan, tama ba? Exactly, oo. Hindi siya nag-store ng matagal sa body kasi lumalabas din siya sa urine natin, sa pawis natin. So, in other words, hindi siya napapalitan agad. So, yun ang medyo naging slight problem. That's why, lahat ngayon ng tao talagang naging magnesium deficient. Magtataka ka rin kahit ngayon may mga bata na may sakit. Oo. 'Di ba? Kasi ang mga bata rin ngayon, ang diet niyan puro processed, hotdog. Yes, mga prito-prito na lang, mabilisan na lang, instant noodles, ganon. Exactly. Tapos minsan gusto pa nila fast food. Correct. Alam mo yung ganon? Yes. So parang dahil nagbago yung trend natin sa pagkain, at some point nag-compromise din yung mineral sa katawan natin. Kasi hindi naman talaga yun yung dapat kinakain natin. So hence the reason bakit nagkaroon ng magnesium deficiency sa buong mundo. Hindi lang sa atin, sa buong mundo to 8 out of 10 to Ganun siya kalala. So saan nga ba nakukuha tong magnesium Saang particular food or fruits or vegetables sabi natin? Oo, ang dito is laging mga green leafy vegetables. Sa fruits naman, madalas yan sa mga like apples, mga may semi-citrusy fruits din siya or avocados, ganyan. Usually ang dito it's laging green. Nasa green side siya. Nasa green side madalas. So doon niyo siya makukuha talagang green leafy vegetables madalas. Anything green, yan yung talagang mataas yung content ng magnesium. Yan. Yes. So, kailangan talaga natin kumain ng mga gulay, Pero, gaano karaming gulay yung kakainin natin? Actually, it depends. It varies from person to person. Okay. So, hindi ko naman pwedeng sabihin sa inyo kasi wala siyang specific amount. Alam mo kung bakit? Kasi hindi na siya mabibilang sa katawan. Kasi, every time na, nakakain ka, ilalabas mo rin siya. So, actually, up until now, there's no scientific study na nakapag-prove nung exact count ng magnesium sa katawan. Yes. Kasi kada person, nilalabas din nila, yung iba nagre-retain. So, wala siya exact measure. But the good thing about here is right now, nakakatuwa kasi ngayon, may mga ways na siya kung paano mo mapupunan yung magnesium agad. So, yung nawala mo, pwede mo agad ibalik. So, yeah, we have supplements now. We have products that can actually bring back magnesium in the body agad-agad. Minsan ang kagandaan pa, hindi pa iniinom. O, matutuwa ka. Oo. Diba? Kasi hindi may mga iniinom. iba na skeptical, kapag yung sabihin, inumin mo to, di ba? Oo, yung iba parang sila. Kahit ako, to be honest, as a nurse, magdadalawang isip ako Bakit ko iinumin? Diba? Yes. Alam mo, kasi the problem when you try to drink these supplements sometimes is by the time it gets to your body, nag-deplete na siya kasi ang dami ng dinaanan. Okay. So, marami na kasi dadaan pa yun sa gastrointestinal part ng katawan mo, mag-filter out pa siya sa kidneys. So, by the time na ma-receive mo siya, let's just say, gusto mo ng 50 milligrams ang magnesium. Dahil sa dami ng dinaanan niya, ang na-absorb na talaga ng body mo, maybe is 20 or alam mo yun, basta hindi mo siya hindi talaga 100%. Oo. Exactly. Dahil sa dami ng dinadaanan. Yes. Ano nga po ba talaga yung role or function ng magnesium sa ating katawan, Ayan. So sa lahat po ng listeners, magnesium po is actually responsible for 600 biochemical reactions in the body. So pag sinabi po natin biochemical reactions, ito lahat yung processes sa katawan natin. Yes. Ang ginagawa po ng magnesium in layman's term is inuutusan niya ang bawat molecule, bawat cell sa katawan mo kung ano yung dapat gawin. Ganon siya ka-powerful. It commands every cell in your body what to do and when to do it. Okay. So yun yung ginagawa niya. So matutuwa kayo kasi sobrang dami niyang function. Apart from boosting your immune system, yan yung number 1 na ginagawa niya. Number 2, ang galing-galing din niya sa pag-regulate ng blood sugar. Para sobrang sa mga diabetic. Ayan. Very, very much diabetic. At saka sa heart health.
Sa mga may sakit sa puso, sa mataas yung presyon, sobrang galing na doon. And of course, aside from that, matutuwa ka, nakakagaling din siya ng balat for some reason. Paano And then, nakakagaling? again, Nakakagaling ng sugat or nakakapagpaganda, nakakapagpag-glow? If I tell you that it does all of that, so real, pero alam mo yun, kasi sometimes it's too good to be true. Yes. But apparently, if you read about magnesium, sobrang dami niyang pwedeng gawin sa katawan mo. Talaga, it makes sense na kaya niya rin talagang gawin yun, which is, I think I've proven also, at the same time. Tapos, ang maganda pa dito, I think if there's one benefit also na nagagawa, yung total relaxation, nakakaalis siya ng anxiety ng tao. Nako, kailangan natin yan. Nako, bam, aminin natin yan. Aminin niyo po lahat yan sa lahat ng nakikinig. Yes. Sa dami ng balita. Nako, kailangan po nating lahat yan. So, just imagine yung nabanggit ko sa inyo, nasa ano lang to, ito lang yung mga top 6 na benefits niya. Imagine if you read further, sa sobrang dami niyang benefits. Actually, ma'am, meron din pong sinabi si Dr. Caroline Dean. She said na parang right now, there's no disease that is not linked to magnesium deficiency. Okay. Ganun siya katindi. Oo. So, ayun. So, para po dun sa mga nagtataka kung ano ang benefits nito, napakarami. Type nyo lang sa Google, baka magulat kayo kung ano makikita nyo. Baka ma-overwhelm sila, ano. Marami tayong dapat pag-usapan, mama, no, sa ating pagbabalik. Mga signs and symptoms or manifestation naman po. Paano nga ba malalaman na yung isa nating kamag-anak or tayo mismo ay kulang sa magnesium? Yan po ang ating babalikan maya-maya lamang po. Dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. This time check is brought to you by ACS Men. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabton, amoy nakaka-joyful.
Nakakasagton. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Kalafagton. Amoy nakaka-joyful. Kalafagton. Amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maaari pa rin pong i-follow at i-like ang aming Facebook page na Lunas sa DZRH at Radyo Natin FM. Sa pagpapatuloy po ma'am ng ating discussion, ano na nga po ba yung mga senyales, sintomas na maaaring nararanasan po natin or ng mga kakilala natin para masabing may kakulangan sila sa magnesium? Ang number one dyan is madalas dyan yung mga diabetic. I just have to say this out loud. Yung mga diabetic po, madalas yan may hypomagnesemia. Bakit? Kasi ang magnesium po, siya ang responsible po sa katawan natin para mag-regulate ng insulin sa katawan natin. Kino-control niya yung glucose sa body natin. Pag mababa yung magnesium sa katawan nyo, madalas po mataas yung blood sugar nyo. Kasi yung insulin po sa katawan nyo, hindi na pro-produce. Yes. So, yun yung ginagawa niya sa body. Kasi ang ginagawa po ng magnesium is ina-unlock niya yung cells natin para mag-release ng insulin naturally. So, pag wala po kayong magnesium sa body nyo, yung matataas na blood sugar na yan, talagang tataas pa yan kapag wala. Kasi walang nag-unlock walang nag-self-produce, kumbaga. Because as I was telling everyone, magnesium commands these cells na, maglabas ka ng insulin. Ganun siya. Pag mababa ang magnesium mo sa katawan, automatic yun, yung insulin mo, mababa rin. So, hindi ma-regulate yung sugar mo. So, ganun siya. So, that's number one sign. Usually yan, mga diabetic, sapul dyan. Kaya siguro, hindi rin nagte-take effect yung mga maintenance medicine nila. Tama ba? Yes. So, kasi parang, in other words, hindi sila mag-take effect kasi kahit yung mismong cells sa bodies nila, walang nag-activate para utusan tomato na gawin yung dapat gawin. Alam mo yun? Parang hindi na i-enhance yung performance. Correct. Ng mga tinitake nila. May mga diabetic tayong patient na sinasabing, Dok, regular ko naman iniinom yung gamot. Nagbawas na ako ng kanin,
wala na akong matamis na kinakain, pero ba't ganun? Mataas pa rin yung blood sugar level ko dahil probably may kakulangan rin sila sa magnesium. Yes. And apart from that, I also have, speaking of, since nandito na rin tayo, I'll be honest with everyone. Before I actually was entertained into magnesium, I had to test magnesium out sa 10 tao. Okay. So, hindi kasi ako naniniwala eh. Parang ano ba to? But apparently, nakakatuwa kasi nung na-test nila how magnesium works after 1 week of, binimix nila yun eh with their insulin, with their regular meds. Nahihit nila yung normal range after a long time. Yung iba taon bago nila na nangyari sa buhay nila yun na nag-hit yung normal range. Yes. And I even have vlogs online on YouTube to prove that same study. Because hindi ako naniniwala sa magnesium kasi to me as a nurse, hindi niyo ako masisisi, alam niyo yun. Parang it was too good for me, it was too good to be true. But yeah, if, kasi elaborate ko na lang sa inyo sa vlog, I guess. So if you have time, please go to my channel also on YouTube at Fatima Lu. So para makita nyo lalo kung ano yung meron doon. But yeah, speaking of what you just said earlier, na-enhance kasi ng magnesium yung power nung meds. Yes. Para na, kumbaga, yung progression ba, yung pagbilis ng pagaling na i-enhance niya, yun yung nagagawa Which niya. is good. Very good talaga. Meron kaming isang milk tea area na katabi ng house namin. Like, hindi naman sobrang katabi, but it's just walking distance. So, every day kami umiinom. As in, walang palya. Tapos, nagulat kami na parang, yung katawan namin, nanghihina na kami. Parang, bakit ganun? Parang ang lousy naming lahat. Hindi Is naman that kami also a ganun. sign na mababa yung magnesium Yes. mo? Oo, para kami inaantok lagi. Yan yung gusto ko sabihin. Yung parang, kahit kumain kami, na Mababa maayos yung naman. energy level. Oo, yung energy level. Tsaka parang napapansin ko, inaantok kami lagi nang wala sa lugar. Yung ayaw na namin gumalaw. Sabi ko, there must be something wrong. Tapos nagulat ako, buti na lang my dad left yung CBG machine, yung machine to check his blood sugar. So, sinibg ko lahat ng kapatid ko. Kahit ako nagulat ako, yung sarili ko never, kahit sa ospital. When I used to work as a nurse, every other day, tuwing may time, mag-check ako ng sarili kong blood sugar. So, in other words, tuwing nag-check ako, kahit nakakain na ako, ang normal blood sugar ko will only be 100 to 105. Pinakamataas na yung 110. Tapos nagulat ako for the first time, naging 148 ako. Sabi ko, shucks, ano nangyari sa akin? Alam mo yun, parang hindi ako ganito. Even yung mami ko, nagulat ako, my mom was reaching 220. Sabi ko, nako, yung mami ko, nandun na siya sa kumbaga sa senior citizens, lalo na po sa mga senior citizens na nakikinig ngayon. Gusto ko pong i-remind sa inyo that the threshold of blood sugar is around 70 to 110. Para po sa mga seniors yan, ha? So, kung isipin mo, sa edad ng mami ko, umabot siya ng 220. What happened? So, alam mo yun, parang hindi namin alam na gano'n na pala siya. So, I'm just so happy kasi ginawa ko sa kanya to. Alam niyo, pinababad ko siya sa ProMag. Alam niyo, within 1 day. So, nagbabad kami ng 3 times. Sa isang araw lang, ha? Kasi kailangan kong pababain eh. Magugulat kayo, yung 220 niya, in 40 minutes, naging 195. Yes. Tapos tapos inulit-ulit namin hanggang na-reach namin within the day, naka-reach kami ng 175. Amazing. Very amazing siya. Other symptoms na bumababa na po or may kakulangan na tayo sa magnesium level? Ayun, so apart from the yung high blood sugar nyo, tsaka yung sleepiness nyo na wala sa lugar, also sa heart health, meron din siya effect. Yung mga hypertensive yan. Saka yung may mga problems sa heart, yung minsan sobrang bilis ng tibok ng puso. Yan. Kasi ibig sabihin, yung muscles nyo sa heart, hindi siya nagko-contract properly. Okay. So, ang ginagawa ni magnesium dyan, is nire-relax niya yung muscles ng heart nyo. So, bumabalik siya sa dating beat niya. So, is there any way po ba para matest natin yung magnesium level ng isang tao? Yes, meron din talaga. You can actually have it checked. So, ang gagawin nyo lang siya is, you have to go sa clinic or sa laboratory, have it extracted as zero magnesium. Okay. So, sa zero magnesium, doon makikita yung magnesium level ng body nyo. So, makikita nyo ba kung high po ba talaga kayo or hindi, alam nyo yun. But, to me ang sa akin lang, wag nyo nang antayin na maging high po kayo. If you feel like right now you need that due to anxiety or may nararamdaman kayo na hindi maganda, I suggest you have to try magnesium as well.
Kasi ano siya parang kumbaga ina-avoid nyo na yung pwede mangyari. Prevention na kasi binuboost na niya yung immune system for you Yes. Alam mo yun, parang bakit mo pa aantayin? Diba? Huwag mo antayin. Like, gawan nyo ng way that if I can tell you right now that you can boost your immune system better and enhance yung mga vitamins na iniinom nyo dahil rin dito. Diba? There are studies already from WHO saying that if you actually put magnesium with the vitamins that you're drinking right now, binuboost niya yung immune system nyo, yung progression ba nung mga sakit nyo, nawawala. As in, hindi siya nagpro-progress. Ganyan. Ganun nakatindi yung level ng magnesium. And in fact, just to connect also, there's also a study right now relating to COVID from WHO as well. Na yun nga yung study nila, that if you actually, pag sinama mo si magnesium with the other vitamins like B vitamins, vitamin B complex, D complex, pag minix mo sila together with zinc, ang recent study niya is yung progression niya bumababa. So, bumibilis yung recovery ng tao. Yun yung recent study nila. The study was done June 15, 2020. Yes. So, yun, ganun siya ka-powerful. So, it was saying na parang yung mga treatment na binibigay, ine-enhance niya yung speed. Imbis na maging critical ka, na-avoid niya yun. Parang hindi ka magpo-progress to that stage. Kapag na-mix mo itong mga gamot mo, tapos yung magnesium, hinahalo mo siya doon sa treatment, so bumibilis yung paggaling. Ayan, ako napakagandang benepisyo ang makukuha kapag naging normal or naging maganda yung level ng magnesium natin. Maraming salamat po sa oras at information na binahagi sa amin. You're most welcome. At syempre maraming salamat po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating talakayan tonight. Magkarinigan po tayo hanggang sa susunod. Dito lamang po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Inyo pong nakasama, Ellen Bensal. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.